Pinawarningan ko kayo guys, wag na wag kayong magsimula mag solar setup kung ayaw nyong ma-addict. Unless gusto mo talaga at gusto matuto at gusto mo kahit paano meron kang kuryente kahit brownout or gusto mo makatipid ng kuryente. So ang target kasi ng solar setup ay pababain ang bill mo sa kuryente, hindi yung totally wala. Kasi nga hindi mo alam kung kailan masisira yan. May limitation lahat. Ayan, so paano nga ba magsimula sa solar setup? So isi-share ko guys yung naging karanasan ko rin mula nung nagsisimula ako sa mga mini version. Yung nag-explore ako, yung trial and error ni Juan Dilasag bago ako nagganyan. So kung gusto mo talagang magsimula at ma-addict sa ganitong larangan, binabalad ko kayo guys, talagang nakaka-addict ito. Kasi pag nagsimula ka sa maliit, palaki ng palaki yan yung setup mo. Hindi ka titigil. Joke lang. Makukontento ka naman eh. Kagaya naman nila sa kontento na ako dito. So kaya lang may nababago kasi nga may mga collaboration, may gustong ganitong i-testing. So ganyan talaga. Ang unang requirements ay dapat may konting kaalaman ka. Sabay, hindi ka naman siguro papasok sa ganitong larangan kung wala kang idea. Pero dapat meron kang konting knowledge sa setup. Kahit pa paano kahit troubleshooting, kasi mahirap umasa palagi sa mga technician. Konting problema lang, tanong ka ng tanong doon, punta ka doon kung saan saan. Tapos bili ka ng ganitong klaseng inverter. Magsisimula ka ngayon, huwag ka muna bumili ng ganito kasi magastos. Malaking gastos, mag-training ka muna nga eh. Trial mode sa maliliit, 12 volt, yung ganitong klaseng inverter. Tapos MPPT charge controller. Bili ka ng battery. Ayan. So ganun yung gagawin mo. Tapos yung setup kasi marami namang pwedeng paggayahan sa YouTube, step by step. At yung step na sineshare ko sa inyo, ganun din yung pinagsimulan ko. Nagsimula ko sa ganyang klaseng inverter, MPPT charge control. Hindi ka MPPT, PWM lang, tig sa 700 lang na PWM. So doon ako nagsimula, natuwan-tuwa na ako noon pag nakakapagpahilo ako, nakapagpadra ako ng drill kahit brown out. So doon pa lang ay nakikita ko talaga na maganda kahit paano, kahit brown out, nakakapagtrabaho ako. So bakit kailangan mong dumaan sa ganon? Kasi guys, habang ginagamit mo, habang nandun ka sa learning step pa lang, doon mo nakikita yung mga nagiging possible problem kung sakaling mag-settle ka sa medyo malakihan konti. Doon mo makikita na pangit pala yung andar kapag square wave. Madali palang masira yung ganito. Ayan, kahit pa paano, mabagal palang kumarga yung PWM. Kailangan ko magdagdag ng solar. Kailangan ko magpalit ng solar charge controller. So dun mo nakikita na unti-unti ka nang gumagaling. Congratulations. Ayan. So yung sinasabi ko na nga sa inyo, magsisimula ka nang ma-addict. Kahit hindi mo kailangan bilhin, pinag-iipunan mo. Ayan. So ayan, magsisimula ka nang mag-upgrade. Bibili ka na ngayon ng TBE. TBE. Tapos SRNE. Aba, pupunta ka na sa MPPT. Gumagamit ka na ng MC4. Sa totoo lang, nung nagte-training ako, nung nagsisimula ako, splice, tape, nakatali. Yung splice ko nakatali. Lahat ng setup ko nakaparallel. Umuusok na yung wire sa init, mataas na ampere. At ang lagi kinakatakot ko noon, pag nagsasaksak ako sa inverter ko, laging may tumutunog. Tumutunog, sunog. Pero pwede na pagtyagan yung ganung setup. Kaya lang, nung napag-isip-isip ko, kasi nga suki siya ng sunog, pag saksakan mo ng drill na malakas lang, so binigla mo at napigilan yung ikot, susunod na rin uusok yung inverter. So second step ko noon ay mag-upgrade ng inverter from square wave to kahit paano sine wave na siya. Diyan na pumapasok si TBE. Kasi ginagamit ko ng software, yung TBE na square wave or yung ano pa isa?
Kulay dilaw yata yun eh. So, dahil nga sa trouble na nararanasan mo, or mararanasan mo kung sakaling papasok ka, makapag-isip ka na mag-upgrade. Ayan, yun na sinabi ko, si TBE. Ano pa ba yung ibang mga marami, at least ngayon marami ka na pagpipilian eh. Tapos yung charge controller. Diyan ka na papasok yung mag-DIY ka na ng lithium batteries or mga pang light PO4. Pagastos na ng pagastos. Palala ng palala. Anong benefit? May kuryente ka kahit brownout. Kahit papano, natututo ka. Mahirap kaya. Pag mag-aaral ka sa school niyan, matagal. Yung sabi nga ng isang teacher sa akin. Ayun yung nagtatanong ako eh. Sabi niya sa akin, i-enroll mo Bawat tanong ko sa kanya, sabi niya, i-enroll mo Oo nga naman Huwag lang puro tanong. Mag-enroll ka rin. Ewan kung buhay pa yung teacher na yon. Mabuti na lang kahit paano sa era na ngayon, marami na tayong pwedeng puntahan para matuto. Andito na ang YouTube Academy. Wow! Ayan. So dito marami ka pwedeng panonooran, paano yung step. Halos lahat ay nandito na sa YouTube. Pero may 3 step kung gusto mong pumasok sa pagsusolar. Yung isa, yung DIY step. Yung ikaw mismo yung gagawa. At least doon, kahit paano, natututo kang mag-isa. Habang nag-improve yung setup mo, palaki ng palaki, syempre natututo ka. Yun ang pinaka-importante doon. At yun ang kailangan na dapat sa mga may solar setup, kahit paano, alam nila. Yung pangalawa ay yung mag-setup ka na kagad sa ganito. Dapat, talaga, pera talaga. Yung budget. Doon kasi, kung wala kang budget, kagaya ni Juan de la Salle, doon tayo sa DIY. Ayan. Risk it yourself. Kanya-kanyang budget. Kung meron, bili. Kung wala, tiyaga. Or, ingi. Huwag kang matakot na may masira. Kaya nga sinasabi ko, always magsimula ka sa 12 volt setup. Pinakamaliit. Kahit yung mga battery lang pang motor, basta mag-training ka muna doon. Pag nakapagpailaw ka ng nakapagpandar ka ng electric fan, tuwang-tuwa ka na. So kung may masunog man, at least kahit papano, mura lang. Natuto ka pa. Ang masaklap, yung nagka-setup ka ng ganito, ni positive at negative, hindi mo alam kung saan isasaksak. Yun ang mahirap. Kaya dapat, kahit papano, yung basic, alam mo, basic knowledge. Hindi mo naman kailangan dapat malaman yung mga kwentahan ng load or analogy niya, paano siya gumagana. So, susunod na lang yun kung sakasakali. Kaya sabi kay Tony Stark, you learn by your mistake. Pero kung gusto mo wala lang sakit ng ulo, bili ka na lang, yung pangatlo sabi ko, bili ka na lang ng power station. Gaya ganito. Yun nga lang sinabi ko, budget, malala. Yan o. So, yan, super step. Kasi nga, isang bitbitan, meron na siyang battery sa loob, may nabibiling solar panel na required lamang sa kanya, or bibili ka ng separate. So, dito mo hindi kailangan masyadong magaling. Hindi kailangan masyadong matalino. Kasi nga, basta inukrad mo yung solar insaksak mo, dugsol mo, napahanan, kunada. Dito, marami. Yan. Lalo kung wala kang knowledge sa electronics, setup, di mo alam kung saan idudugso-dugsol yan. Sa wirings pa, akala ko may amoy sunog. Sa wirings pa lang talaga napaka-difficult. Sa in-out. So, yun guys ang mga steps. So, diyan ka nabubuo ng bangungot mo. Lagi yun maaalala. Someday. Kagaya ko, ang laging bangungot ko, ang ginagawa ko kasi noon, ang charger ko noon, yung solar charge controller ko noon, PWM. Tapos mabagal ko marga.
ang ginagawa ko, binabypass ko yung kanyang input ng solar sa output sa battery. So ang nangyayari, yung tubig ng battery, ine-evacuate lahat. Laging dry. Yung flooded type, yung wet type na battery, nagiging dry type. At lumolobo. Yun yung bangungot ko sa setup. Unang setup ko noon. Maraming salamat sa inyo para sa walang kwenta na video ni Vandalisag. See you next time. Once again, bye-bye mga adik.